Sa mga balitang pambansa, tinawag po na cleanest ever ni Senate President Tito Soto ang pinirmahang 2026 national budget. Ayon po kay SP Soto, pinakamalinis na budget ito pero parang gusto raw ng Pangulo na mas maging malinis pa ang pambansang pondo. Binigyan din daw ni PBBM ang provision sa budget para maiwasan ang patronage politics o anti-EPAL sa mga ayuda program. Sang-ayon din daw si SP Soto sa pag-veto ng Pangulong Marcos sa halos 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations dahil posible raw itong maabuso. Kontento rin daw si Senator Ping Lacson sa pinirmahang budget. Pero sa mga listahan ng unprogrammed appropriations, 2 lamang daw ang sa tingin niya ay dapat natira. Yan daw ang pondo para sa foreign assisted projects at revised AFP modernization program na kabilang din naman sa mga natira talaga. Samantala mga kapatid, nabisto po ng Commission on Audit o COA na may ghost students sa Senior High School Voucher Program. Ay, oo, matagal ng issue ito. Ayon po sa COA, nakita nila sa 2024 annual report ng DepEd na kasama po ang mga ghost students sa school year 2022 to 2023, maging school year 2023 hanggang 2024. Nang magkaroon daw ng monitoring visit, wala raw ang mga naturang benepisyaryo at hindi raw ito maipaliwanag ng maayos ng Department of Education. May mga benepisyaryo rin daw na nakalista sa eskwelahan pero estudyante pala sa ibang eskwelahan. Meron ding mga enrolled pero hindi naman pumapasok. Sa Metro Manila pa lamang higit 860,000 pesos ang nasitang overpayment. Sa ilalim po yan ng voucher program. Si VP Sara Duterte ang DepEd Secretary noong mga panahong ito hanggang sa mapalitan nga po ni Secretary Sonny Angara noong July 2024. Naniniwala naman po ang isang eksperto na posible pang bumaba ang approval at trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga susunod na buwan. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na pwede pang sumadsad ang grado ng administrasyon. Kung makikita ng publiko na may nangyayaring takipan sa mga dawit sa issue ng flood control. Sa katunayan, sa National Capital Region NCR, majority na ang hindi nagtitiwala at hindi aprobado sa Pangulo. Masamang pangitain daw ito, lalo't mas malawak ang access sa impormasyon ng NCR. Dapat magpakita nga ng resulta eh. The result, especially kung ang magiging resulta na ito ay yung mga malalapit sa kanya, mga kaalyado sa kanya, ay talagang mapapanagot. Ang pagpapanagot lang naman nito yung pagbibigay lang, paghahain lang ng kaso sa korte. Hindi naman siguro makukulong kaagad yung mga yan. Pero yung paghahain ng kaso sa korte, sa mga kaalyado, yung pinakamalapit na kaalyado ng Pangulo, ay magiging patayan na para masabi na may concrete o resolute, matibay ng paninindigan ng pamahalaan na talagang siseryosuhin nila ang laban sa korupsyon. Yan nga po ang tinig ni Pulse Asia President Ronald Holmes. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!